I hope na hindi nyo kakalimutan yung napag-usapan natin about yung napakinggan po ninyo sa teachings natin about sa Word of God. Anong kahalagahan ng Word of God sa ating mga buhay. At I pray na sa ilang lesson na makakasama tayo ay huwag po natin makalimutan. No? Wala tayong sakit na makakalimutin. Lalo na ang mga bata, kayong mga bata pa, ay all the more na magnais tayo, magkaroon tayo ng kauhawan sa salita ng Diyos. Sabi po sa 2 Timothy 2:15, study to show yourself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ang isang attitude ng isang nagmamahal sa Panginoon at sa kanyang mga salita ay nag-aaral ng maigi ng kanyang mga salita. Study to show yourself approved unto God. Approved unto God, rightly dividing the word of truth. Okay, so bago tayo pumunta sa topic natin about prayer, huwag natin kalilimutan yung mga lessons natin about the Word of God. I pray na yung appetite natin sa Word ay lalo kung mahalin natin ang Word. Makita natin yung importansya ng Word of God sa ating mga buhay. Ang Old Testament ay mayroong 39 books at ang New Testament ay mayroong 27 books. Hallelujah! Thank you, Jesus. At ang New Testament, mula po sa ang gospel na tinatawag, yung sinulat ng mga disciples ay 4. Hallelujah. So, ang 4 ko yun, Matthew, Mark, Luke, and John. Okay, mayroon pa kayong i-distribute yung mga lesson. Ang gospel, ano nga yung gospel? Matthew, Mark, Luke, and John. Yun ang gospel. Ang gospel, patungkol po yan sa buhay-buhay ng Panginoon. Simula sa nung isinilang siya hanggang sa ibinako siya sa krus. So yun ang tawag doon ng gospel. Ano niya ang gospel? Rose? Ano yung gospel? Matthew, Mark, Luke, and John. At ang sunod po sa gospel ay yung Acts. Yung Acts, yun ay nagproklima na ang mga disciple, nag-preach na sila sa Book of Acts. At ang Book of Acts ay proclamation niya ng gospel. At ang sunod po niya ay epistle po, ang 13 na mga epistles. Ang nagsulat po ay si St. Paul. So, kahit na huli siyang disciple, pero maraming revelation si St. Paul. So, 13 ang isinulat ni St. Paul. Romans, 1 and 2 Corinthians, Galatians, Ephesians. Si St. Paul ang nagsulat niya, 13. At yung iba, ang nagsulat na rin 1 and 2, 3 John, si Peter, nagsulat din. At ang epistle, ang tinuturo niya, ang patungkol na sa pagbabalik muli ng Panginoon sa Revelation. Okay? That's the last book. So, 21 lahat ang epistle at 4 na gospel at isang Book of Acts and then isang Revelation, 27 books ng New Testament. At yung shortest verse natin ay nasa John 11:35. Okay? Yung longest verse natin, nasa Book of Esther 8:9. Napaka-interesting po na magbasa tayo, mag-aral tayo ng Word of God sapagkat napakaganda. Yung lahat ng mga storya, sa Book of John pala, walang parabola. Pero lahat ng sa 4 na Gospels, wala po diyang nagkadoble-doble na istorya na pare-pareho. Maliban lang po sa nagpakain si Jesus ng 5,000. Nasa Matthew yun, nasa Luke, nasa Mark, nasa John.
At saka yung triumphal entry, yung pagpasok ng Panginoon sa Bethlehem, nakasakay siya ng asno, nakasulat yun sa Matthew, Mark, Luke, and John. Iba-iba yung style ng writers, kapagkat si Mateo, isang tax collector, isang negosyante, makikita po natin na si Luke ay isang physician. Iba-iba yung style nila ng pagkasulat. Pero kung makikita natin na 40 lahat ng authors mula sa Genesis, pero 40 writers, malayo ang agwat nila sa time span, pero wala pong nagkontrahan sa anumang nakasulat sa salita ng Diyos. Isa lang ang author. Ang author ay ang Holy Spirit. Ang verse, tandaan nyo yung 2 Timothy 3:16. Tandaan niyo, isulat niyo 2 Timothy 3:16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, reproof. Yun ang ginagamit natin, walang iba. Wala tayong ibang mga aklat. Okay? Doctrine, reproof, correction or instruction. Pero nagbabasa rin tayo ng mga aklat ni John Hagee, ni Joel Osteen, or kaya po ni Kenneth Copeland, nagbabasa tayo. Pero hindi yun ang mga pandagdag na lang yun, pero hindi natin yung ginagamit bilang basihan ng pananampalataya. We only use the Bible. Amen po? So, yun ang review natin. Okay, so, are you ready now para sa lesson natin today? Puntahan nyo yung page natin dyan about sa power of prayer. Power of prayer. Naniniwala ba kayo na may kapangyarihan ng panalangin? Amen. Sapagkat kung hindi tayo naniniwala, unbeliever tayo. Believer tayo, and therefore we believe that prayer, ang panalangin ay siyang pakikipag-communicate natin sa ating Panginoon. Alam niyo yun, ngayon kayo na mga nasa social media, may mga chat group, yung mga thread ng conversation, ayaw yung may makakalampas. You know, ang Panginoon, kung mahal natin ang Lord at gusto natin closer relationship sa Kanya, we must communicate with the Lord, and there is no other way but it is through prayer. Amen po? Buti na lang hindi si Lord seloso sa atin, even though He is a jealous God, but we have so much time for ourselves and we have not given the Lord time. Buti na lang hindi tayo pinapalo ng Lord. Ang daming time para sa kaibigan, ang daming time para sa ibang bagay, but no time for the Lord. It's not good. It's a sign of panlalamig sa pananampalataya. But today, sa ating lesson number 4, what is prayer? Prayer is a communion with the living God, whom Jesus revealed as our loving Father. Okay, please read yung pangalawa. Genuine prayer is everything to do with relationship and nothing to do with empty religion or rituals. It's a love relationship involving dialogue with God. So, ang pakikipag-usap natin sa Panginoon, ang ating panalangin ay hindi lang po sa panahon na tayo ay natatakot. Yung iba, pag malakas ang bagyo, may baha, may kidlat, saka tumatawag sa Lord. Hindi po. Oh, it's good na tumawag. No? For they that call upon the Lord will be saved. Pero dapat po lifestyle yung prayer. Prayer is the key that allows you to relate to God. Okay, the finished work of Jesus. Itong isang stanza lang na ito, this is so much powerful. I-research nyo yan, i-google nyo, ano ang finished work of Jesus. Ang finished work of Jesus is so powerful that He died on the cross, He has risen from the dead. Yung finished work of Jesus that gives so much power sa atin. Kaya po nakaka-rebuke tayo ng sakit. Kaya pinapalayas natin ang mga masamang espiritu. Kaya po nire-rebuke natin anumang hindi ayon sa kalooban ng Lord. Pwede natin sipain ang anumang mga sakit at karamdaman. Sapagkat sa finished work, sa tinapos ng trabaho ni Jesus, okay, because of the finished work of Jesus, our great high priest,
Okay, pwede nyo i-google niya that Jesus is the high priest that can sympathize sa atin. Amen. Sa mga pangangailangan natin. Siya ang pinaka-high priest. Now, seated at the right hand of the Father. Nakaupo siya sa kanang trono ng Ama. And therefore, sabi po sa Ephesians 1:6 that we can declare. Kaya po yung bakit tayong mga believers pwede mag-declare? Because you are seated in the high place with Jesus. And that nakikita mo yung sitwasyon. Hindi ka magiging mahamatol kahit na may mga problema, may mga bayarin, may mga sitwasyon na parang hindi mo maunawaan because you are seated above, no? And that you can declare, and you can declare provisions. You can declare anumang gusto mong hingin sa Panginoon. Because of the finished work of Jesus, our great high priest, now seated at the right hand of the Father, is the only mediator. Do you know that? That we have only one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Because si Jesus nagkatawang tao, so that siya bilang Diyos, He can bring us na mga taong makasalanan sa Diyos na banal. So it's the power of the cross. Amen. So can you i-google nyo saan yung verse na Jesus is the mediator? Dapat may interest. I want just to quicken your spirit. To quicken your desire for the Word of God. Okay? You use the technology today for good. You can easily, kami nag-aral noon na ang hirap maghanap, ang hirap mag-research, pero ngayon you can just do it. Ang technology po ay it is being used by Satan para makapasok ang mga bad mood, mga lasciviousness, power, mga lust and fornication, but in Jesus' name, hindi po sa atin makakapasok yan. You have to use your authority and use it for good, for the research ng yung schooling at sa ganitong pag-aaral ng salita ng Diyos. That the verse in the Bible that says that there is only one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Somebody, nakuha nyo? He gives us confidence and authority to come. Anyway? 2:5. Okay. 1 Timothy 2:5. That there is only one mediator. Okay, so tandaan nyo yan kasi, diba, dito sa atin, tayo, ang kinakista natin, na religion is maraming tinatawagan. Ngayon, bakit hindi ka na tumatawag sa ibang mga pangalan? Pag gusto mo yumaman, hindi ka na naniniwala, hindi mo na tinatawagan. Parang pusa sa may mga tindahan na nagkaganyan. Because you believe that is the name of Jesus. 1 Timothy 2:5. Pag nag-2 Timothy 2:15 ka, yung sinasabing verse kanina, na study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed. Okay. So, punta natin ng John 1:12. Who can read John 1:12? Sean. Yet to all who received him, to those who believe in his name, he gave the right to become children of God. Amen. Yet to those who receive Him, sa lahat ng tumanggap sa Panginoon. Kaya dapat mag-share tayo ng gospel sa mga tao sapagkat wala silang matatanggap kung walang mag-share. Somebody has to preach, somebody has to share, somebody has to give tracts or mga babasahin. Yet, to all who believe Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Ibig sabihin, we can come to the Father pag ama mo or kabalik ka sa pamilya, you can open the refrigerator and you can get food doon. Diba? Pero hindi mo magagawa yun sa nadaanan mo lang na bahay, hindi ka kakilala. Hindi ka pwedeng mag-intrude. Hindi ka pwedeng pumunta doon dahil hindi ka invited. Pero pagka pamilya mo, you can get
there or you can eat the food there. Tayo din po, anak tayo ng Diyos. Yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become the children of God. In Matthew 6, 7-8, it says, "And when you pray, do not keep on babbling like pagans." Wag daw paulit-ulit na panalangin. Katulad ng mga pagano, for they think they will be heard because of their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. What God is looking for is our faith. With faith, magtubod ka lang, that is your connection with God. At huwag lang, sabi dito sa Matthew 6, 7-8, huwag yung panalangin na paulit-ulit, 20 times, 50 times, okay? And we should pray in the name of Jesus. Sabi po sa John 14, 13-14, "And I will do whatever you ask in my name," sabi ng Panginoon, "so that the Son may bring glory to the Father. You may ask me for anything in my name, I will do it." So magsabi tayo, in Jesus' name. Say tayo, in Jesus' name. As early as 2 years old to 3 years old, dapat matuto na mag in Jesus' name. Because I will do whatever you ask in my name, so that the Son may bring glory to the Father. You may ask me for anything in my name, and I will do it. Amen. Amen. So, pwede pong pakibasa. Anyway. He is our Abba Father. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Amen. So this is the example, the pattern of prayer that kailangan naka-address sa ating Abba Father, sa ating Father in Heaven. That is the pattern. Parang tatahi ka ng uniform na mayroong pattern na, ano yung pattern paper, di ba? Ano yung pattern paper, ginubunting mo na. So, it's a pattern of our prayer that it must be addressed to our Father in Heaven, then worship Him. Hallowed be your name. Pagpapasok ka sa trono ng Diyos o lalapit ka sa Panginoon, igalang natin siya. No? Sambahin natin siya. Okay? Your kingdom come. Your will be done. Mangyari, Lord, ang kalooban mo. On earth as it is in heaven. Give us, so it is a daily thing. Ang paglapit natin sa ating mga magulang. So kayo, humihingi kayo ng allowance, usually every day. May purpose po yan. Pwede naman 1 week. Pero una, yung mga magulang siguro yun lang daily basis. Pero ang Diyos natin, abundant siya. Pero gusto niya na daily basis tayong lumalapit sa Kanya. Paggalang natin sa Diyos at pagmamahal natin, give us today our daily bread and forgive us all our debts. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan that as we also have forgiven our debtors. So, hindi pwedeng Kristiyano ka pero hindi ka napapatawad. Hindi pwedeng Kristiyano ka pero hindi mo ma-release yung mga sakit sa loob, yung mga hurts, yung mga unforgiveness nandiyan sa puso natin. So, sabi dito, and lead us not into temptation. Kailangan nananalangin tayo na ingatan tayo ng Panginoon everyday. Sapagkat naglipa na si Satanas at ang kanyang mga cohorts para mag-tempt, para manila ng buhay. Satan came to kill, to steal, and to destroy. But Jesus came to give us life, a Zoe kind of life that we may have it more abundantly. Say abundant. So ang author ng abundance is si Jesus. Say abundance. So kung mayroong lack, mayroong kawalan, kailangan hindi tayo mananatili doon. Kahit na mas malaki yung need kaysa mga dumadating na pera, but hindi tayo nararattle doon because ang kalooban ng Panginoon is abundance. Amen? Abundant life.
Say abundant life. Amen. So, ang prayer, remember the 5 words na acts. Acts. Say acts. A, adoration. Nag-worship ka. Adoration. Lord, thank you. Purihin ka, Panginoon. Salamat, Panginoon. We worship you. Adoration. Sunod C, confession. Mag-confess ka rin sa Panginoon ng anumang mga pagkukulang na, Lord, nasagot ko ang magulang ko. Lord, nakagawa ko ng hindi ayon sa kalooban mo. Patawarin mo ako, Panginoon. Acts. And next is thanksgiving. Pasasalamat sa Lord sa lahat ng blessings. And ang S is supplication. You have to ask the Lord of your needs. Natutuwa siya. And He is more than willing to give us everything that pertains to life. Because we have a good Father. Amen? Amen. Palakpakan natin si Lord. Always pray, mga kapatid, even when you doesn't feel like you don't want to pray, parang nahuhuga ka. Kailangan fight a good fight of faith. Amen? We will feel and we will receive from the Lord as we ask from Him. Amen. Because He is a good Father. Amen. Magsitayo tayo. Okay. Practicein nga natin. Acts. Acts, tandaan yung Acts adoration. Sige. Can you worship God? Sige. In your own words. Hallelujah, Lord. Sige nga, papakinggan ko kayo. Acts. Magpuri kayo kay Lord. Lord, we thank you, we worship you, we adore you, we're grateful for you. Amen. So, confession. Hingin na tawag ni Lord. Lord, forgive me of any things that I've Kasalanan done. sa isip, sa salita, sa gawa, Panginoon, na hindi nakaayon sa'yo. Lord God, would you forgive us, Lord? Would you cleanse us, Lord, with your power and your blood? Hallelujah. Thanksgiving. Thanksgiving. Lord, we thank Lord, hallelujah. Salamat sa provisions po ninyo, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat sa pagsunod mo ng lahat ng aming mga pangailangan. Salamat, Panginoon, napakabuti mong tunay. Salamat, Panginoon, sa iyong kabaitan, sa iyong faithfulness sa amin. Supplication, hingin sa Panginoon, kahilingan. Lord, Panginoon, itinataas mo sa iyo, Father God, ang patuloy na iyong pagbabay, patnumay, at sa iyong pagkakalap sa bawat pamilya namin. provision mo, Panginoon, siksik-lik Dalangin ng amaw, Panginoon, na makalaya ang bawat isa ay may mga sakit, Panginoon. Pipuin mo po sila ng iyong kapangyarihan, Panginoon. Lord, in the name of Jesus, ang sisay man, nakurangan sino man, Lord, na nag-struggle, Panginoon, sa mga bisyo, nag-struggle, Panginoon, sa mga kasalanan. Oh, Lord, empower them, Lord, and Lord, that they will receive you, that they will have a holy fear, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po sa matagumpay na buhay ng pagbawat pamilya. Salamat, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.